Magandang buhay! Tayo ay nasa ikawalong linggo na sa mabisang komunikasyon at ang ating paksang aralin sa linggong ito ay multimedia at digital platforms. Umpisahan natin ang aralin sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan sa salitang multimedia. Ito ay ang pagsasama-sama ng iba't ibang anyo ng impormasyon tulad ng teksto, larawan, audio, video, animation at graphics upang makabuo ng mas malinaw, mas kawili-wili at mas epektibong pagpapahayag ng mensahe. Sa kabilang banda naman, ang digital platform ay ang mga online na daluyan kung saan maaaring makipag-usap, magbahagi ng impormasyon, lumika ng nilalaman, at makipag-ugnayan sa ibang tao. Bakit nga ba mahalaga ang multimedia sa komunikasyon? Una, mas malinaw ang pagpapahayag ng mensahe. Ikalawa, mas mabilis maunawaan ang impormasyon. Ikatlo, mas nakaaakit sa tagapakinig o mambabasa. Ikaapat, nababagay sa iba't ibang estilo ng pagkatuto. At panghuli, pinadadali ang komunikasyon kahit magkakalayo ang mga tao. Sitwasyon. Nagbigay ang guro ng isang proyektong may mahahabang panuto. Ngunit, hindi na siya makapagsasagawa ng online meeting dahil sa kakulangan ng oras. Nais niyang may paliwanag ng malinaw ang bawat akbang sa mga mag-aaral gamit ang isang digital platform. Anong multimedia o digital platform ang pinakaangkop gamitin? Ang tamang sagot ay voice note. Ito ay ang naitalang mensaheng audio na ipinadadala sa pamamagitan ng mga messaging application. Kailan ito ginagamit? Kapag mahaba ang gustong sabihin, kapag walang oras mag-type, at kapag nais may parinig ang emosyon o tono ng pananalita. Ang kalakasan nito ay mas personal, naririnig ang damdamin, at mas mabilis kaysa mag-type. Pero kung titignan natin, meron din siyang limitasyon. Una, hindi madaling balikan ng partikular na impormasyon. At ikalawa, maaaring mahirap pakinggan sa pampublikong lugar. Ngayon, ang voice note ay makikita natin sa mga messaging application tulad ng Messenger, WhatsApp, Telegram at Viber. Ikalawang sitwasyon. Habang nag-uusap ang magkakaklase sa kanilang group chat tungkol sa nalalapit na pagtatanghal, may isang mag-aaral na gustong ipakita ang kanyang tuwa at suporta nang hindi na nagtatype ng mahabang mensahe. Anong multimedia o digital platform ang pinakaangkop gamitin? Ang tamang sagot ay GIF or Graphics Interchange Format. Ito ay maiikling gumagalaw na larawan na walang tunog na ginagamit upang magpahayag ng damdamin, reaksyon o ideya at nakapagpapagaan ng usapan. Ikatlong sitwasyon. Bilang bahagi ng kampanya sa paaralan, nais ng isang mag-aaral na magbahagi ng 5 mahalagang tip tungkol sa epektibong pag-aaral sa loob lamang ng 1 minuto upang madaling mapanood at maibahagi ng ibang mag-aaral. Anong multimedia o digital platform ang pinakaangkop gamitin? Naku, alam na alam nyo na ang sagot dito. Ang tamang sagot ay Reels. Ito ay maiikling video na karaniwang tumatagal ng ilang segundo hanggang ilang minuto na makikita sa Facebook at Instagram. Ang mga halimbawa nito ay tutorial, demonstration, motivational video, at educational content. Ngayon, ang layunin naman ng Reels ay upang magbahagi ng impormasyon, edukasyon,
libangan at promosyon. Kung ikaw naman ay gagawa ng sarili mong reels, tandaan na dapat taglay nito ang mga sumusunod na katangian. Dapat ito ay maikli, malinaw, kapanipaniwala, at may malinaw na mensahe. O tuloy-tuloy na tayo. Dumako na tayo sa ika-4 na sitwasyon. Matapos ang educational field trip ng kanilang klase, nais ng isang mag-aaral na maipakita ang buong karanasan mula sa pag-alis sa paaralan hanggang sa mga natutuhan sa pagbisita. Plano niyang pagsamahin ang mga video, larawan at sariling salaysay. Anong multimedia o digital platform ang pinakaangkop gamitin? Pamilyar na naman kayo sa sagot na ito. Ang tamang kasagutan ay vlog. Ang vlog ay isang uri ng blog na gumagamit ng video bilang pangunahing paraan ng pagbabahagi ng impormasyon o karanasan. Ang mga karaniwang nilalaman nito ay travel, lifestyle, pagluluto, edukasyon, reviews, daily life, yung mga a day in the life. Ang karaniwang layunin ng isang vlog ay magbahagi ng karanasan, magturo, magbigay impormasyon at magbigay aliw. Ang isang vlog ay matutukoy mo sapagkat ito ay mayroong tagapagsalaysay, may video syempre, may audio, makikita natin yung mga editing at meron siyang visual presentation. Okay, panghuling sitwasyon. Matapos basahin ng isang nobela para sa asignaturang Filipino, nais ng isang mag-aaral na magsulat ng masusing pagsusuri at ibahagi ang kanyang opinyon at mga natutuhan upang mabasa rin ng ibang tao sa internet. Anong multimedia o digital platform ang pinakaangkop gamitin? Ang tamang kasagutan ay blog. Ang blog ay isang online na sulatin kung saan nagbabahagi ang may akda ng kanyang kaalaman, opinyon, karanasan at impormasyon. May iba't iba itong uri. Nandyan ang educational, personal, travel, food at technology blog. Ang katangian nito ay nakasulat, maaaring may larawan, organisado ang impormasyon at maaaring lagyan ng komento ng mambabasa. Hindi sapat na marunong lamang gumamit ng teknolohiya. Mahalaga rin maging responsableng digital communicator. Una, maging tapat. Huwag magpakalat ng maling impormasyon o fake news. Ikalawa, maging magalang. Gumamit ng wastong pananalita at igalang ang opinyon ng iba. Ikatlo, isaalang-alang ang layunin. Tanungin ang sarili. Ano ang gusto kong iparating? Sino ang makakabasa? Angkop ba ang platform? Ika-4, protektahan ang privacy. Huwag basta magbahagi ng personal na impormasyon, larawan ng iba ng walang pahintulot at mga sensitibong datos. At panghuli, igalang ang intellectual property. Kung gagamit ng larawan, video, musika, articles, siguraduhin may pahintulot o wastong pagkilala sa pinagmulan. So mahalaga yung tinatawag natin na citation. Sa kasalukuyang panahon, malaking bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang multimedia at digital platforms. Ginagamit natin ang mga ito upang makipag-usap, magbahagi ng impormasyon, matuto at makipag-ugnayan sa iba. Gayunpaman, ang pagiging mahusay na communicator ay hindi lamang nasusukat sa husay sa paggamit ng teknolohiya, kundi sa kakayahang maghatid ng malinaw,
makabuluhan, responsable at etikal na mensahe. Ang tamang pagpili ng digital platform ayon sa layunin at sitwasyon ay mahalaga upang maging epektibo ang komunikasyon. Narito ang mga ginamit natin na sanggunian para sa aralin bilang 8. Maraming salamat at hanggang sa susunod na aralin.